Alam mo ba na posible palang buong buhay mo ay ginugugol mo nang nakaapak ang preno at ni hindi mo ito napapansin? Tila nakakatawa ito pakinggan, hindi ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng paniniwala mo ukol sa tagumpay, pera, kalusugan at kaligayahan ay maaaring lubusang mali? Karamihan sa mga tao ay namumuhay na tila may nakakabit na lihim na programa sa kanilang isipan, gigising araw-araw, gagawin ang perehong gawin, magrereklamo sa perehong bagay, at aasa na balang araw, sa kung anong himala, magbabago ang takbo ng buhay. Ngunit ang katotohanan, ang buhay ay hindi basta-basta magbabago, ikaw ang dapat magbago. At lahat ito ay nagsisimula sa tinatawag kong pagbabago ng paradigma. Naisip mo na ba kung bakit taon-taon, pareho pa rin ang takbo ng iyong araw, kahit na ang loob mo ay sabik sa malaking pagbabago? Hindi ba't nakapagtataka na bagamat gusto mong kumita ng mas malaki, maramdaman ang higit na kaginhawaan at kalayaan, tila pareho pa rin ang lahat? Para may puwersang humihila pabalik tuwing sinusubukan mong umusad. Ang totoo, may ganitong puwersa at tinatawag ito na paradigma. Karamihan sa mga tao, hindi man lang alam ang salitang ito. Gigising sila, magtatrabaho, magbabayad ng utang, haharap sa problema, matutulog at ulit na parang sirang plaka. Hindi dahil sa kulang sila sa sipag o talino, kundi dahil bihag sila ng isang mental na programa na hindi naman nila kusang pinili. Isang programa na nagsimulang itanim noong bata ka pa lang, noong wala ka pang alam kung ano ang tama at mali. Lahat na narinig mo, kinapitan mo, mga sabi-sabi, mga takot, mga paniniwala, mga limitasyon. Sinabihan ka na mahirap kumita ng pera, na ang mga mayayaman ay sakim, na ang tagumpay ay para lang sa ilan, na ang tanging daan ay magbanat ng buto. Paulit-ulit mong narinig ito. Walang pagsala, walang pagtuto. Dumiretso ito sa pinakaloob ng iyong isipan. At ngayon, makalipas ang ilang dekada, sinusunod mo pa rin ang perehong script kahit hindi mo namamalayan. Kaya kapag sinubukan mong kumita na mas malaki, may bumabalakid. Kapag nagsimula ka ng bagong proyekto, lagi mo itong ipinagpapaliban. Kapag may magandang pagkakataon, sinisira mo ito. At pagkatapos, isinisisi mo sa malas. Pero hindi malas iyon. Iyon ay programming. Alam mo ba iyong pakiramdam na ginagawa mo ang lahat pero parang may humahadlang? Arang hindi ka makaalis sa kinalalagyan na para bang tumatakbo ka sa treadmill. Hindi iyon guni-guni. Iyon ang iyong paradigma na pilit pinananatiling pareho ang lahat. Sapagkat ang mga paradigma ay mga sistema ng paniniwala at nakagawian na nakabaon ng malalim at siyang humuhubog sa 75% ng iyong ginagawa. Peti na ang mga resulta mo. Naranasan ko na ito mismo. Alam ko ang pakiramdam. Ilang taon din akong gumising at nagtrabaho sa mga trabahong kinamumuhian ko. Alipat-lipat ako ng dawain na parang nagpapalit lang ng damit. Mekaniko, marinero, tagapaghalo ng inumin, tagalinis ng sahig. Kumikita ako ng kakaunti. Mas malaki pa ang utang kaysa sa kinikita. Lunod ako sa pagkakautang, pagod na pagod ang kalooban at walang pag-asa. Para sa akin, ang hinaharap ay walang iba kundi magbayad ng mga utang at pilit mabuhay. Hanggang sa isang araw, may nag-abot sa akin ng isang libro. Ang pamagat, Isipin at Yumaman Ka. Kasama nito, sinabi niya, kung gagawin mo ng eksakto ang nakasulat dito, magbabago ng lubos ang buhay mo. Noon, hindi ko ito pinaniwalaan. Napakaganda para maging totoo. Ngunit may kung anong bahagi sa akin, marahil dahil desperado ako, ang nagtulak sa akin na subukan. At doon nagsimula ang lahat. Dati, kumikita ako ng $4,000 sa isang taon, na sa pera natin ay tinatayang $200,000 piso. May utang ako na $6,000, nakatumbas ng $300,000 piso. Pero bago pa man matapos ang isang taon, kumikita na ako ng $175,000 o humigit kumulang 8,700,000 piso. At makalipas ang kaunting panahon, ang kita ng negosyo ko ay lumampas na sa $1,000,000
o katumbas ng 50 milyon na piso. Ngunit ang mas nakamamangha ay hindi ang pera, kundi ang pagbabagong naganap sa loob ko. Ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko, sa mundo, at sa kung ano ang posiblo. Pakiramdam ko'y para akong hinugot mula sa isang madilim na bangungot at inilagay sa bagong daigdig kung saan kaya ko nang likhain ang buhay na matagal ko nang minimili. At maniwala ka, hindi ito dahil sa swerte, talento o kilala ko. Nangyari ito dahil binago ko ang aking paradigma. Ngunit marahil, sa sandaling ito, maaaring naiisip mong gayon, hindi naman ito ubra sa akin. Naunawaan ko iyon. Sapagkat ganyan eksakto ang ginagawa na nakasanayan mong kaisipan, inapaniwala ka nitong hindi mo kaya. Inapaduda ka nito. Pinapaniwala ka nitong iba ako. Wala akong oras, hindi ako magaling diyan, sinubukan ko na lahat. Pero sagutin mo nga ako, totoo bang sinubukan mo na talagang baguhin ang takbo ng iyong isipan? O ang binago mo lang ay ang panlabas na resulta, nang hindi binago ang di nakikitang sanhi na pinagmumulan nito? Maaari kang magbuhat sa GYM, mag-enroll sa mga seminar, magumpisa ng bagong negosyo. Ngunit kung mananatili ang paniniwala mo na hindi mo kakayanin, na hindi ka karapat-dapat, na napakahirap nito, pareho at pareho rin ang kalalabasan. Parang ina-update mo lang ang aplikasyon, pero hindi ang buong sistema ng iyong telepono o computer. At huwag mong isiping teorya lang ito. Ayon sa datos mula sa National Science Foundation, mahigit 70% ng mga iniisip mo ngayon ay kapareho ng mga inisip mo kahapon. Ibig sabihin, pareho kang mag-isip, makaramdam, at kumilos, araw-araw. At kung walang pagbabago sa loob mo, walang mababago sa labas mo. Alam mo ba iyong pakiramdam na palagi kang nasa bingit, lagi kang nasa, kaunti na lang. Kaunti na lang makakapag-ipon ka. Kaunti na lang magre-resign ka sa trabaho. Kaunti na lang sisimulan mo na ang proyekto mo. Ang kaunti na lang ang teritoryo ng mga lumang kaisipan. Isa itong di nakikitang kulungan ng isip. Kaya sinasabi ko, ang lahat ay nagsisimula sa pagiging mulat. Kailangan mong huminto at pagmasdan ang mga iniisip mo, ang mga paniniwala mong namana mo, ang mga ugaling paulit-ulit mong ginagawa. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Nabubuhay ka ba sa paraang gusto mo talaga? Nararamdaman mo ba na nagagamit mo ang buong kakayahan mo? O pakiramdam mo ba ay nakikibaka ka lang para mabuhay araw-araw? Kung ang sagot mo ay hindi, alam mo na ngayon kung bakit. Ngunit ang maganda rito, nababago ang mga nakasanayang kaisipan. Nabuo ang mga ito sa paulit-ulit na pag-iisip at pwedeng palitan sa parehong paraan. Ngunit kailangan nito ng desisyon, linaw, tiyada, at ang unang hakbang ay simple ngunit makapangyarihan. Sa susunod na 7 araw, isulat mo lahat ng naiisip at nararamdaman mo tungkol sa pera, trabaho, tagumpay, at kung karapat-dapat ka ba dito. Isulat mo lahat, walang pinipigil. Doon mo makikita ang kulungang ikaw mismo ang bumuo sa iyong isip nang hindi mo namamalayan. At sa sandaling makita mo ito, doon ka na unti-unting makakaalis. Napansin mo ba kung paano may mga taong ubod ng talino, may diploma, kung ano-anong kurso ang tinapos, kahanga-hangang mga kasanayan, pero hirap pa rin magbayad ng mga bayaring buwan-buwan? Nakakita ka na ba ng tao na alam halos lahat tungkol sa negosyo, nakaubos ng maraming aklat tungkol sa tagumpay, pero nakatali pa rin sa trabahong kinasusuklaman niya, natatakot sumugal, at palaging sinasabi, sa susunod na Lunes na ako magsisimula. Nangyayari ito dahil ang kaalaman lang ay hindi sapat para baguhin ang buhay. Ang totoong nagbabago ng buhay mo ay ang nakatanim mong kaisipan. Maaaring mukhang kabaliktaran ito sa una. Dahil bata pa lang tayo, tinuro na sa atin na kung mas marami kang alam, mas gaganda ang buhay mo. Pero tingnan mo ang paligid mo. Ilan ang kilala mong ang dami-daming alam, pero konti ang ginagawa. Sanay na sanay sa teorya, pero hirap mag-apply sa totoong buhay. Laging may sinasabi tungkol sa mga layunin, gawi, pagiging produktibo, pero nananatiling nakatigil, bigo, inulit-ulit ang parehong pagkakamali.
Ako mismo nauntog sa katotohanan ito noong nagsimulang magbago ang buhay ko. Naalala mo bang naikuwento ko na nagmula ako sa matinding kakapusan at pagkatapos ay umabot sa kita ng daan-daang libong dolyar ng Estados Unidos? Nang magsimulang mangyari iyon, naging sobrang interesado ako kung bakit naging possible iyon. Habang mas pinag-aaralan ko, mas naunawaan ko na ang pagbabago ay hindi dahil sa bagong kaalaman, kundi dahil sa mga desisyong ginawa kong ipatupad ng paulit-ulit. Kahit hindi ko palubos na naunawaan lahat, ang binago ko ay ang sistema sa loob ko, hindi ang dami ng impormasyon. Kaunti lang ang formal kong pinag-aralan. Hindi ako naging henyo sa eskwela. Pero sinimulan kong palitan ang paniniwala ko tungkol sa sarili ko, sa pera at sa kung ano ang kaya kong gawin. At ang pagbabagong ito sa pundasyon ang nag-iba sa aking mga kilos. Kaya paulit-ulit kong inulit ang halaga ng pagbabago ng mga nakasanayang kaisipan. Dahil gumagana ito sa pinakamalalim na bahagi ng iyong isipan na hindi mo laging napapansin. At ang bahaging ito ng isipan ang siyang may hawak ng iyong mga nakasanayang kilos, mga pasya at mga automatikong reaksyon. Maaring alam mo na kung ano ang tama mong gawin, pero kung ang kinasanayan mong paniniwala ay hindi tugma sa pagkilos na iyon, tila ba paralisado ka at hindi makagalaw? At hindi lang ako ang nagsasabi nito. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng pamantasan ng Harvard, higit sa 70% ng mga tao ay hindi nakakamit ang kanilang personal na mga layunin, hindi dahil kulang sila sa kaalaman, kundi dahil nakakapit sila sa malalim na mga gawi at emosyonal na balangkas gaya ng takot, paghadlang sa sarili at paniniwalang pumipigil. Ara kang may hawak na sasakyan kasing bilis ng isang Ferrari, pero may nakatagong preno na naka-engage. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming tao ang tahimik na bumubulong sa sarili ng sama ng loob. Alam nila ang dapat gawin, naituro pa nila ito sa iba, ngunit pagdating sa sarili nilang buhay, nananatili silang pareho. At ang banggaan sa pagitan na nalalaman nila at ng tunay nilang ginagawa ang sanhi ng kalituhan, ang ngamba at mababang tingin sa sarili. Unti-unti nilang iniisip na may mali sa kanila, na baka hindi sila sapat, na marahil ay hindi talaga sila ipinanganak para dito. Ngunit kailanman ay hindi ang kakayahan ang problema. Alaging ito ay ang kinasanayang paniniwala. Dito pumapasok ang pinakamahalagang punto. Kahit paangkinin mo ang pinakamatinding kaalaman sa buong mundo, kung hindi babaguhin ang iyong paniniwala, mananatili ka pa ring pareho. May isang halimbawa na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang binatang nakatrabaho ko noon. Nagtapos siya ng kursong ekonomiya. May natapos na pag-aaral pagkatapos ng kolehiyo, marunong magsalita ng 3 wika at palaging nagbabasa tungkol sa tamang pag-i-invest. Ngunit ang kinikita niya ay halos katumbas lamang ng isang pinakamababang sahod dito sa Pilipinas na umaabot lamang sa humigit kumulang 17,000 piso kada buwan. Lubos siyang nabigo, laging balisa at nade-depress. Alam niya ang daan, pero hindi siya makalakad dito. Nang nagsimula kaming magtrabaho ng magkasama, naging malinaw na alam niya ang lahat ng teorya. Pero malalim sa kanyang isipan, naniniwala siyang hindi siya magiging matagumpay dahil lumoki siyang pinapaniwala na masama ang pera at ang yumayaman lang ay mga politiko at kriminal. Sa kanyang kaibuturan, inipigilan niya ang sarili niyang umesenso. At hindi siya nag-iisa. Mas laganap ito kaysa sa inaakala mo. Karamihan sa lipunan ay nabubuhay dala ang mga ideyang minana mula sa magulang, eskwelahan, simbahan at kultura na hindi man lang nila sinyasat o kinwestiyon. Mga kasabihang gaya ng, mas mabuti na ang isang ibon sa kamay kaysa sa 2 na lumilipad, ang mangarap ng malaki ay mas mahirap tuparin, ang pera ay sumisira ng tao, mas mainam ang pagiging ligtas kaysa sa pagiging malaya. Ang mga katagang ito ay parang walang epekto, pero unti-unti nitong pinapatay ang mga pangarap araw-araw. Pinipigilan nito ang mga tao, sinisira ang kanilang kakayahan. At ang pinakamasakit, patuloy pa rin silang nag-aaral, bumibili ng mga kurso, sumusubok ng bagong paraan, na para bang technical ang problema,
Gayong ang ugat ay nasa emosyon at sa pinakaloob na isipan. Baka ikaw mismo ay dumaraan dito ngayon. Baka alam mo na kung ano ang dapat mong baguhin. Baka sinubukan mo na ring magpalit ng trabaho, magsimula ng sariling negosyo, mag-invest sa sarili mo. Pero sa kaloob-looban, may puwers ang laging humihila pabalik. At hindi mo may paliwanag kung bakit. Ngayon, alam mo na. Ito ang kinasanayang paniniwala na kumikilos. At patuloy itong kikilos hanggang sa magpasya kang harapin ito. Hinihiling ko sa iyo na subukan ang isang bagay ngayon. Tumigil sandali at pag-isipan kung saang aspeto ng buhay mo ka tila napipigil. Maaaring pera, kalusugan, relasyon o ang mismong layunin mo. Tanungin mo ang sarili, alam ko ba kung ano talaga ang dapat kong gawin na naiba? Kung ang sagot mo ay pero hindi mo ito nagadawa, malinaw na palatandaan ito na hindi ka kulang sa kaalaman, kundi may nakatagong paniniwala na umaalipin sa iyo. At dito pumapasok ang pinakamapanganib na bahagi. Habang lalo kang nag-iipon ng kaalaman pero hindi mo binabago ang paniniwala, lalo ka lang mabibigo. Palalim ng palalim ang agwat ng nalalaman mo at ng tunay mong pamumuhay, at masakit iyon. Binubura nito ang tiwala mo sa sarili. Parang ikaw ay impostor, at magsisimula kang magduda kung kaya mo ba talaga. Nais kong ipaalala sa iyo, kaya mo ito. Kailangan mo lang itigil ang pagsubok, baguhin ang buhay gamit lang ang lakas ng loob o dagdag na teorya, at simulan mong ayusin kung saan talaga nangyayari ang tunay na pagbabago sa loob ng iyong isipan. Dahil kapag ang paniniwala mo ay nagbago, lahat ay nagbabago. Ang karunungan na deity ay tila nakatigil ay nagsisimulang dumaloy. Ang mga naiisip mo ay unti-unting nagiging gawa. Unti-unti ring nababawasan ang kapangyarihan ng takot. At sa unang pagkakataon, makakalakad ka ng magaan, tuloy-tuloy at malinaw ang direksyon. Iyan ang hangarin ko para sa iyo. Hindi ang isang buhay na puro teorya lang, kundi isang buhay na talagang nararanasan. Buo, may saysay at may konkretong bunga. May isang simpleng katotohanan, bagamat masakit tanggapin, na pilit iniiwasan ng karamihan sa tao habang buhay. Ang kinalalabasan ng mga ginagawa mo ang siyang nagpapakita kung sino ka at paano ka mag-isip. Maaari mong ipagsigawan na nais mong umesenso, na nagbabago ka, na nagsusumikap ka at binibigay ang lahat. Ngunit sa dulo ng araw, ang tunay na magtatakda kung ikaw ba ay talagang sumusulong o niloloko mo lang ang sarili mo, ay ang mga resulta mo. Gusto mo bang malaman kung may totoong pagbabago sa pananaw ng isang tao? Silipin mo ang laman ng pitaka niya. Ansinin mo ang kalagayan ng kanyang katawan. Obserbahan kung paano niya hinaharap ang mga problema, paano niya ginagamit ang oras at paano siya nakikitungo sa sariling damdamin. Dahil ang mga bunga ng buhay ang pinakatapat na salamin ng pananaw mo ngayon. At tandaan mo, hindi ito upang husgahan ka. Hindi ko sinasabi ito para saktan ka o maliitin. Sinasabi ko ito dahil ito mismo ang bumago sa buhay ko. Nang minsan, may tumingin sa mga mata ko at malamig ngunit may pag-aaruga na sinabi, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong magbago, pero tingnan mo ang buhay mo. Lagi kang may sakit, laging kapo sa pera, laging litong-lito. Anahon na para tigilan mong lokohin ang sarili mo at harapin ang totoo. Parang gumuho ang mundo ko noon. Ngunit doon din ako nagising. Para bang noon ko lang tunay na nakita ang buhay ko. Sinasabi kong gusto kong yumaman pero kumikita lang ako ng 4,000 piso sa isang taon at may utang na 6,000 piso. Sinasabi kong nais ko ng kalayaan pero alipin ako ng mga trabahong kinasusuklaman ko. Sinasabi kong gusto kong maging masaya pero pinaliligiran ko ang sarili ko ng negatibong kaisipan at mga bisyo na sumisira sa akin. Ang mga resulta ko ay sumisigaw ng isa, habang ang bibig ko ay pabulong na nagsasabi ng kabaliktaran. At ito ang kalagayan ng karamihan. Nabubuhay sila sa pagitan ng sinasabi nilang gusto nila at kung ano talaga ang ipinapakita ng mga gawa nila. Hindi nila namamalayan na ang sansinukob ay tumutugon sa enerhiya ng kung ano ka, hindi ng kung ano ang sinasabi mo.
Siguro nakakita ka na ng tao na palaging sinasabi na magpapapayat siya, pero tuwing may problema, dinadaan sa pagkain. O kaya naman yung tao na nangangako mag-iipon pero sa unang tukso, ubos agad sa bagay na walang saysay. Ganito ito dahil ang luma nilang pag-iisip ay buhay pa at ito ang nagpapagalaw sa kanila. Kahit pa sinasabi nilang magbabago na sila. At narito ang isang bagay na ayaw marinig na marami. Ang lahat ng resulta mo ay ganap mong pananagutan. Hindi kasalanan ng gobyerno. Hindi kasalanan ng ekonomiya. Hindi kasalanan ng pagkabata mo. Maaari kang naimpluwensyahan ng mga iyon. Ngunit hindi ibig sabihin na habang buhay ka ng ganito. May kapangyarihan kang maging dahilan ng iyong tagumpay. Hindi biktima ng mga pangyayari. Ang tanong, handa ka bang harapin ng buong tapang ang mga resulta mo? Handa ka bang aminin na baka nasanay ka na sa kakaunti? Na baka matagal ka nang nagpaalusot sa pagiging pangkaraniwan? Dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago kapag tinatapos mo ang pagtanggi. At pakinggan mo ito, hindi ibig sabihin na dapat mong sisihin o parusahan ang sarili mo. Ang sisihan ay walang naiaambag na mabuti. Ang bumabago ay ang may mali na pananagutan. Iyon ang sandali na tinitingnan mo ang refleksyon mo at sinasabi, ayos lang, ganito ang mga resulta ko. Hindi sila nagsisinungaling. Bunga sila ng iniisip ko, nararamdaman ko at pinaniniwalaan ko. At kung babaguhin ko ito, mababago ko ang lahat. Baka hanggang ngayon ay binibigyan mo pa rin ng dahilan ang ilang bahagi ng buhay mo. Inapaniwala mo ang sarili mo na ikaw ay dumadaan lang sa mahirap na yugto, na kasalanan ng iba, na sa susunod na taon, gaganda na ang lahat. Ngunit sagutin mo ito. Ilang ulit mo na bang inulit-ulit sa iyong isipan ang parehong kwento? Alam mo ba kung ano ang mas masaklap pa kaysa sa makitang hindi maganda ang iyong mga resulta? Ito ay ang magpanggap na maayos ang lahat kahit na hindi naman totoo. Nabubuhay sa delusion. At nakakalungkot mang isipin, ito ang bitag kung saan maraming tao ang nahuhulog. Kumakapit sila sa mga salita. Paulit-ulit nilang sinasabi na sila ay natututo, nagmumini-mini o nag-iisip ng positibo. Pero kung titingnan mo, nananatiling kulang ang laman ng pitaka, nanatiling lason ang ugnayan, pinapabayaan pa rin ang katawan. At kapag ganito, nagsisimula silang mabigo. Iniisip nila na hindi totoo ang mga konsepto ng positibong pag-iisip. Pero hindi nila napapansin na iniipon lang nila ang kaalaman nang walang binabago sa pinagmumulan ng lahat, ang panloob na pananaw. Alam ko ito dahil pinagdaanan ko ito. Dumating ako sa punto na napakababa ng tingin ko sa sarili ko na iniiwasan kong silipin ang lagay ng aking pera sa bangko. Hindi ko pinapansin ang mga utang. Iniiwasan ko ang usapan tungkol sa pera. Nagkukunwari akong maayos ang lahat. Nakangiti sa harap ng tao ngunit sumisigaw sa loob. Hanggang sa isang araw, may nagsabi sa akin, Bob, ang nakikita mong resulta ay ang iyong katotohanan. Gusto mo bang baguhin ang katotohanan? Baguhin mo ang pinagmumulan nito. Tumimo ito sa isipan ko. Kaya hanggang ngayon, tuwing gusto kong alamin kung tunay ba akong umuunlad, tinitingnan ko ang tatlong bagay. Kumusta ang aking pananalapi? Kumusta ang aking kalusugan? Kumusta ang aking mga relasyon? Hindi nagsisinungaling ang tatlong ito. Ipinapakita nito ng eksakto kung ano ang aking paniniwala at pananaw sa ngayon. At kung may mali sa alinman sa mga ito, hindi ako naghahanap ng sisisihin. Hinahanap ko ang punto kung saan ako dapat magbago sa loob ko. At magagawa mo rin ito. Hindi mo kailangan na mahika o isang himala. Kailangan mo lang magpasya. Maiging malinaw. Magkaroon ng tapang na harapin ang iyong buhay ng walang pagpapanggap. Dahil kapag tinanggap mo ang totoo, saka mo ito kayang baguhin. Simulan gayon, gawin mong gabay ang iyong mga resulta. Hindi para magturo ng sisi kundi para magturo ng direksyon. Kung maganda ang resulta, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Kung hindi maganda, magpalit ka ng hakbang. Pero, pakiusap, huwag mo itong baliwalain. Dahil bawat resulta ay mensahe. Sinasabi nito,
Ito ang refleksyon ng kung sino ka ngayon. At kung babaguhin mo kung sino ka, magbabago rin ang refleksyon. Kung may isang tunay, malalim, at hindi na mababaliktad na sandali ng pagbabago sa buhay ng isang tao, iyon ay kapag naunawaan niya ng malinaw at buong damdamin na ang pagbabagong inaasam ay hindi tungkol sa pagdoble ng sipag, kundi sa pag-ayos ng panloob na paniniwala. At marahil, ito ang pinaka-nalilimutan ng mga abalang naghahabol ng pangarap at layunin. Paulit-ulit nilang sinasabi na nais nilang magbago ang buhay. Gusto ng bagong trabaho, mas malaking kita, mas maganda at masaya na ugnayan, malusog na katawan, kalayaan. Ngunit kakaunti lamang ang tumitigil para suriin ang nangyayari sa loob nila. Kakaunti ang nakakaunawa na kung susubukan mong baguhin ang mundo sa labas nang hindi inaayos ang mundo sa loob, ara kang sumusubok baguhin ang itsura mo sa salamin nang hindi binabago ang mukha mo mismo. Hindi ito gadana. Kapag sinabi kong baguhin ang pananaw, ibig kong sabihin ay palitan ang ugat na hindi mo nakikita pero siyang sumusuporta sa lahat ng iyong asal, desisyon at ugali. Ang ibig kong sabihin, baguhin ang iyong pinaniniwalaang totoo tungkol sa iyong sarili, sa pera, sa kung ano ang possible, at sa kung ano ang karapat-dapat para sa iyo. Diyan nagsisimula ang lahat. At diyan din kadalasan natitisod ang marami. Karamihan ay gustong may plano, may estratehiya, may sunod-sunod na hakbang, at may saysay naman ito. Pero walang plano ang gagana kung barado ang iyong kalooban. Walang estratehiya ang magiging makapangyarihan kung dala mo ang tahimik na paniniwala na hindi mo karapat-dapat ang magtagumpay. At ang pinakabaliw dito, madalas hindi ito sinasadyang iniisip. Nakabaon ito sa pinakamalalim na parte ng isipan, tahimik na nagpapatakbo ng buhay mo nang hindi mo namamalayan. Alam mo ito, ilang beses ka nang nagsimula na puno ng sigasig at sa kalagitnaan ay biglang huminto. Ilang ulit mo nang pinangakong gagawin mo ng iba, pero bumalik ka sa dating gawi. Ilang beses mo nang sinira ang sarili mong plano, mismong sa oras na nagsisimula na sana magtagumpay. Hindi ito basta aksidente. Ito ay ang iyong lumang pananaw na pilit kang ikinukulong sa kung ano ang kilala mo na, sa kung ano ang pamilyar at tila ligtas. Kahit pa ang tinatawag mong ligtas ay isang buhay na puno ng kakulangan, pagkadismaya at paulit-ulit na mga pagkakamali. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng isang tunay na pasya. Hindi ko tinutukoy ang basta pasya na sinasabi lang sa labi. Ang tinutukoy ko ay ang pasyang nagmumula sa pinakaloob ng iyong kaluluwa, nakasama ang iyong katawan at bawat hibla ng iyong laman. Isang desisyong lumalagpas sa iyong dating pagkatao. Isang sigaw na nagsasabing, tama na. Hindi ko natatanggapin na mabuhay na parang robot na pinapaikot ng programang hindi ko naman pinili. Iyan ang ginawa ko. At iyan ang dahilan kung bakit lubusang nagbago ang takbo ng aking mundo. Maliwanag pa sa aking alaala ang sandali na tahimik akong nakaupo matapos ang isang talumpati. Noon ko lubos na naunawaan na ang totoong nagbago sa akin ay hindi ang simpleng pagkakaroon ng mas maraming pera, kundi ang pagbuo ko muli ng aking pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, naisip ko na ang aking tungkulin ay hindi lang gamitin ito para sa sarili. Kailangan ko ring ipasa ito sa iba. Dahil ang hirap na dulot ng pamumuhay ng malayo sa iyong kakayahan ay isa sa pinakamasaklap na pihati. Ganito nagsisimula ang pagbabago ng pananaw sa isang tapat na pasya na ikaw mismo ang magdidisenyo ng iyong isipan. At ito'y tinapalalim sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Hindi sapat na alam mo lang ang idea. Kailangan mong isabuhay ang bagong pananaw. Turuan ang utak araw-araw. Paulit-ulit na banggitin ang bagong katotohanan. Gumuhit ng sariwang mga posibilidad. At higit sa lahat, damin ito ng buong puso. Sapagkat ang pinakailalim ng isipan ay hindi tumutugon sa lohika. Tumutugon ito sa damdamin. Kaya't ang maglarawan ay hindi lang basta pumikit at isipin. Ito ay ang damin na para bang totoo na. Lakaran mo ang bahay na pinapangarap mo sa iyong isip. Pakinggan mo ang mga tunog, hawakan mo ang mga bagay, lasapin mo ang kalayaan.
Ganito mo inaayos muli ang iyong isipan. Isang kaisipan bawat sandali. Isang larawan bawat saglit. Isang damdamin bawat pagkakataon. At alam mo ba ang pinakakahanga-hanga? Sa paglipas ng panahon, habang nagbabago ang iyong pananaw, unti-unti mong nahahatak ang mga tao, pangyayari at oportunidad na tugma sa bago mong enerhiya. Hindi ito sa lamang ka. Isa itong batas ng pisika. Lahat ay panginginig. Binabago mo ang dalas at ang mundo ay dahan-dahang sumusunod. Huwag mong isipin na ito'y basta kuro-kuro lang. Napatunayan na ng agham ng utak na bawat ulit na inulit mo ang isang idea ng may kasamang damdamin, bumubuo ka ng bagong connection sa iyong mga ugat ng nerbiyo. Ibig sabihin, literal mong hinuhubog ang iyong utak para kayanin ang bagong katotohanan. Pero kailangan ng tiyada. Dahil ang dati mong pananaw ay mag-aalburuto. Hahataking ka nito pabalik. Bubulong ito na niloloko mo lang ang sarili mo na walang patutunguhan, na puro aksaya ng oras. Diyan kadalasan sumusuko ang karamihan, ilang hakbang na lang mula sa pagbabago. Kaya sinasabi ko sa iyo, manatili ka. Ituloy mo. Maging matigas ang ulo para sa bagay na gusto mo. Gumawa ng kasunduan sa iyong sarili. Mula ngayon, isulat araw-araw ang larawan ng taong nais mong maging. Basahin ito ng malakas pagkagising at bago matulog. Isa larawan ito ng may damdamin. Isa buhay sa loob ang bagong ikaw hanggang sa wala ng ibang pwedeng mangyari, kundi ito'y magkatotoo sa labas. At kung sakaling dumating ang duda, alalahanin mo na libo-libong tao na ang nabago ang buhay gamit ang prinsipyong ito. Isipin mo si Oprah Winfrey. Tinalikuran, inabuso, lumeki sa kahirapan at ngayon ay isa sa pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Hindi siya umabot sa tugatog dahil sinuwerte lang siya. Inabot niya iyon dahil pinili niyang baguhin ang kanyang pananaw. Inili niyang huwag maging biktima ng nakaraan. Araw-araw niyang pinagyaman ang larawan ng babaeng nais niyang maging. Magagawa mo rin iyon. Hindi ka special na exception. Hindi ka walang kakayahan. Nakagapos ka lang sa lumang programa na maaari mong palitan. At kapag napalitan na ito, ang buhay na matagal mo nang inaasam ay unti-unting lilitaw, hindi bilang himala, kundi bilang bunga ng kung sino ang pinili mong maging. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang simpleng tanong, sino ang pinipili kong maging mula sa sandaling ito? Sagutin mo ito ng walang pag-iwas. At pagkatapos, kumilos na para bang totoo na. Dahil sa pagdaan ng panahon, magiging totoo nga ito.